Namimili ka na ba ng alahas, ginto, pilak? Ngunit baguhan ka pa lamang, mag-ingat sapagkat maraming magpapanggap na magbebenta sa iyo ng alahas, kunyari sasabihin nila na hindi nila alam kung tunay ang kanilang alahas, ngunit ang totoo, mas magaling pa sila sa iyo at sila yung mga scammer na eksperto sa alahas. Lamang ang may alam. Ginto, pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay another video, karagdagan na naman po tungkol po sa mga scammer sapagkat ngayon ay in demand ang alahas, kaya naglitawan, naglabasan, naglipana sa social media maging sa mga personal man ang mga scammer ng alahas. So kaya po natin ginawang video ito dahil may nag-comment po sa atin na isa nating taga-subaybay. Ang sabi niya, Idol, paano po ba malalaman na professional scammer ang aking kausap? Ano po? Ano daw po ba yung palatandaan upang malaman natin na ang ating kausap sa alahas ay professional na scammer? So siguro po ay tinatanong ng ating kaibigan na ano ba yung mga palatandaan para malaman mo na yung nagbebenta sa'yo ng alahas o katransaksyon mo na magbebenta sa'yo ng alahas ay professional na scammer. So ngayon naman, ang ating pong video ay patungkol po ito sa mga namimili ng ginto, pilak. Sapagkat marami na po tayong subscriber na namimili na po ngayon ng alahas, ginto, pilak. Ngunit ang katotohanan, sila ay baguhan pa lamang. So mapalad na lamang po sila sapagkat may mga video po tayo na kanilang nasusubaybayan upang sa gayon may guidelines po sila upang hindi sila basa-basa mapipeke. Ngunit itong sasabihin ko po sa inyo ay ang kasagutan ko po, base na rin po ito sa aking sariling karanasan, ang iba ko pong karagdagang kasagutan. Dahil ang tanong po nating kaibigan, paano daw ba malalaman kung professional na scammer ang kausap mo o kaya yung magbebenta sa'yo ng alahas. Okay? So number 1, halimbawa po, sa social media, gaya nga po ng ating unang video. Kapag ikaw ay may kachat, pagka po ang iyong kausap ay anonymous, fake account, number 1, sign na po yan na maaaring scammer ang kausap mo kung ayaw nilang magpakilala. Pangalawa, halimbawa, may makikipag-meet up po sa iyo. Magbebenta po ako ng alahas. Okay? So, may dala siyang alahas. Halimbawa ay kwintas, singsing, or anumang bracelet. Sasabihin niya sa iyo, ito po kasi ay napulot ko lamang. Ito ang tuturo ko sa inyo. Malulupit at matitindi po ito na diskarte ng mga professional na scammer. Ang katotohanan niyan, kunyari po, magpapanggap sila na walang alam sa alahas. Sasabihin, napulot lamang namin tong alahas na to. Bigay lamang sa amin to ng tito, ng ate ko. Bigay lamang galing abroad ito. Hindi namin alam kung ginto. Pero may tatak. Ano po? Kaya, papatignan namin sa iyo, ngayon, kung mabibili mo, ay bebenta namin. So, marami po kasing alahas ngayon na may mga tatak at napakaganda pa ng tatak. Tapos, binalutan pa ng makakapal na ginto. Kaya nga po, kailangan mapanood nyo yung ating mga tutorials about ginto. Para nasusundan nyo po doon yung lahat ng klase ng ginto. Ano po? Ang gagawin niya sa iyo, kasi yung magagaling sa alahas, marunong po yan kumilala ng mamimili kung magaling ba yung mamimili o hindi. Sasabihin niya sa iyo, halimbawa, tinanong mo, saan galing ang alahas mo? Kung hindi man, mag-open po yan. Ito yung napulot lamang namin nung kami naglalakad. Ano po? Bigay lamang sa amin. Minana pa ng aming nanay na ngayon ay namatay na sa katandaan. Sa lola pa namin yan. Ano po? Sasabihin ganun. Tapos, may tatak. So, kapag baguhan ka pa lamang, pwede mong isipin na walang alam ang iyong kausap. Pero ang totoo po niyan, minamanipula na ng kausap mo ang iyong utak. So ikaw ay ginagawa niyang cool ang pag-iisip para hindi ka magduda na
ang kausap mo ay professional scammer. Okay? Pasasakayin ka po niyan. So nakita ko po yung post nyo, kayo nabibili ng alahas, kaya po ibebenta namin sa inyo ito. Tapos sasabihin nila wala nga silang alam dahil yan ay napulot o bigay lamang sa kanila. Tapos ang i-offer po nila sa inyong alahas, ito po yung mga bagong labas ngayon ng mga alahas. Kung tawagin mga bomba gold. Tandaan niyo po ha, mayroon na pong lumabas ngayon na bomba gold na napakatindi ng pagkakagawa. Yung tatak na ukit ay original na po ang pagkakadali. Nagaya po nila yung original. Ginaya na. And then, yung pagkakabalot at pagkakagawa, imported na imported. Katulad po halimbawa ng AO 750, tapos po ay bracelet na 18K. Ano po, may cartier pa minsan na tatak. Pero ang gumawa po, hindi naman original na goldsmith ng cartier ang gumawa. Gawa lamang po ng mga sindikato. Bakit? Ang mukha nga na tao, nakokopya na. So, dahil po sa ang alahas ngayon in demand na in demand, nag-triple na halos ang presyo, kaya pati po yung tatak ng mga original at imported na alahas ay ginaya na po nila. Kasi po doon sa bagsakan ko, na eksperto na po yan, kasi pag first time mong na-encounter ng isang bagay, siyempre hindi ka magdududa kasi alam mo, walang fake na ganun. May lumabas nga po ngayong panahon ngayon. May tatak na AU 750, tapos binalot pa ng makapal na 18K, ano po, yung loob naman pala ay bomba. Ibig sabihin po nun, may tanso pala sa loob. Tapos yung mga tatak, mga pangalan, pagkakahulma, ay talaga pong original na original. Ngayon, sasabihin nila, hindi namin alam kung yan ay tunay sapagkat bigay lamang sa amin o napulot lamang namin. So sa mga bagay na yan, ano po, ay minamanipula na ang iyong isipan ng iyong kausap. Kapag ka po ganyan ang sinasabi sa iyo, medyo magduda ka po. Sasabihin pa niyan, ito na po yung pinakang top secret ng mga scammer. May magsasabi pa sa iyo dyan. Yan nga po ay pinatignan na namin sa isang namimili ng alahas yung gumagala. Ano po? Sasabihin, meron po kasing gumagala sa amin, nagiging tupilak, di ko po alam kung kapangpangan ba yun o ano ba yun. Binabalik-balikan po sa amin yan. Sasabihin siya yung ganyan, binibili po yan ng mahal. Tatanungin mo naman kung magkano. Binibili po yan ng 30,000. So, ngayon, magdududa ka na. Iinit ngayon tayo nga mo, 30,000. Pwede kong bilhin ng 40 kasi malaki naman. Halimbawa, bracelet. So, sa totoo lamang, ikaw ay minamanipula nila. Tapos sasabihin sa'yo, nakakatatlong balik na nga po yan Ayaw lamang po ibenta ng mami namin Kasi nga po yan ay may sentimental value. Pero po dahil namatay na nga po, inakuha namin yung mga gamit ng mami namin. So ngayon, ay nung gusto namin ibenta sa kanya, hindi naman na bumabalik. Pero yan talaga ay binabalik-balikan nung namimili. Basta ang alam ko, sila ay namimili ng ginto pilak. Sasabihin pa sa iyo, nung pangalawang balik nga, may kasama na may kasamang babae. Tapos ilan na sila. Tapos nung sumunod na araw, binabalik-balikan yan. Hindi lang talaga binibigay ng mami ko. So, siyempre, sasabihin mo, tunay nga ito kasi kung binabalik-balikan ng namimili ng ginto pilak kuno Pero ang totoo po niyan, minamanipula ka ng iyong kausap. So, wag po kayong maniniwala sa ganon. Focus ka po sa iyong kaalaman. Okay? Focus ka po sa iyong nalalaman. So, kapag mga makakapal na ginto, kasi sa bagsakan, kinakater talaga yan, tinutunaw. Lalabanan mo po siya. Kung yan ay binibenta mo talaga, puputulin ko yan. Kasi makapal yan, baka yung loob ay may palaman. Kapag yan po ay totoong tao at magbebenta, lalaban po yan. Pero kapag hindi po yan pumayag, ibig sabihin, alam niya po na hindi tunay ang kanyang alahas. Dahil kung talagang ibebenta niya yan, kahit po yan iputulin mo. Di ba? Hindi mo naman isasangla yan. Kung ayaw nilang sirain, dali nila sa pawn shop para hindi putulin. Pero kung ibebenta talaga nila, yan po ay kailangan putulin, lalo na yung malalaking halaga ng alahas. Ako, pag duda ako sa kausap ko, pinuputol ko po talaga yan. So, babayaran ko sa presyong gusto mo na napagkasundoan natin, pero puputulin ko ito sapagkat yan din naman ang gagawin sa aking bagsakan sa tunawan. Pinuputol din yan. Kung totoo po yung kausap mo, papayag po yan. Pag hindi, yan po ay hindi papayag. Sasabihin yan, bayaran mo na ang buo. Binibili na nga sa akin yan. Bakit mo pa kailangan sirain? Maganda na nga ang tatak niyan. Original na nga yan. Ginto yan. Tapos ngayon, sisirain mo kasi binabalik-balikan na yan 3 beses na nga Hindi ka po pwedeng maniwala sa ganong mga paliwanag nila. Kung mamimili ka po ng ginto pilak, kailangan alam mo sa sarili mo ang mga diskarte
kung papaano mo bilhin ang isang alahas. Ngayon, kapag ayaw niyang pumayag, huwag ka na pong magpilit kung ayaw mong mapeke, sapagkat ako ay marami na pong karanasan na ganyan. Sa paggagala ko po, naranasan ko po marami ng beses. Meron nga po nagbenta pa sa akin, narilo pa nga eh. Ang ganda ng kotse, bagong-bago. Yung Innova, top of the line. Tinigilan ako sa kalsada. Boss, bili mo na ito. Casio eh. Ang bili ko nito, nasa 10,000 ito. May gawa pa ng duty free. May resibo, duty free. Galing pa doon yan ng Japan. 10,000, bayaran mo ng 4,000. Natalo lang ako sa sabong, wala akong pang gasolina. Naku po, kaganda ng kotse mo. 1 litrong, tapos gasolina lang, wala ka. So, pag naniwala ka, wala kang utak pa ganun. Kaya, bilang mga namimili ng ginto pilak, kailangan alam mo ang mga sekreto. Huwag ka na pumanghinayang doon dahil sisiguraduhin ko sa iyo, kapag ganyan ang na-encounter nyo at hindi po sila pumayag na katirin ang kanilang alahas, makakabili ka po ng peke. Tandaan nyo po, magaling magsalita ang mga professional na scammer pagdating po sa alahas. Ito naman po yung kasunod na scammer. Ito po ay sinare sa atin ng isa nating subscribers. Hindi ko na po babanggitin kung anong pangalan niya. So nakipag-meet up siya kasi medyo mababa ng konti doon sa bagsakan. Pinuro ko sa kanya bagsakan ng alahas. Siguro mga 300 pesos din po ang pagkakaiba. Inoperan siya sa online ng mas mataas. Hindi niya kilala. So meet upan, bilihan. Pagdating po doon, ang halaga niyang alahas niya ay 40,000 po eh. So pagkaasay, 40,000. Hinawakan na po ng babae ang kausap niya. And then, ang sabi ng babae, akin na Gcash mo, ibabayad, sisend ko na yung 40,000. Pagkasend daw po ng 40,000, ngayon, sabi niya, wala pang pumapasok sa Gcash ko na 40,000. Ipinakita ng babae, naisend ko na. Sabi ng babae, naisend na daw niya sa Gcash. Pero wala pang pumapasok. Ngunit ang kanila palang paraan ng pag-scam, kunyari sinend ng yung 40,000 sa account ng kanyang kasabwat. Ano po? Ibig sabihin, hindi pumasok sa account niyang may-ari ng alahas. At sa gayon, bigla daw dumami yung mga tao, mga kalalakihan. Ang dami palang kasama. Buti na lamang at naandun siya sa lugar na ang barangay ay kilala po siya. At na-rescuehan agad siya hanggang sa sila po ay makarating sa police station. Ang sabi niya nga sa akin, kwinilyuhan niya daw kahit babae. Kwinilyuhan niya talaga. Tapos binidyuhan niya. Ngayon, pagdating daw sa police station, ang sabi sa kanya, nung babae, burahin na lang daw yung kanyang video. Kasi yung 40 yung alahas ay binalik talaga sa kanya. Dahil sabi ng pulis, ibalik mo ang alahas niyan kasi wala namang pumasok sa Gcash niya. Kunyari na send, pero ang totoo niyan ay talagang ganun po ang kanilang modus. At bago daw po yung mangyari, may nagtawag pa daw sa kanya, nag-text na tinawanan daw siya. Bye-bye, ang sabi daw sa kanya, bye-bye, sa text po yun. Yun yung kanyang unang kausap na hindi alam nung una niyang kausap na yung palang makikipag-meet up sa kanya ay nasa harapan sila ng police station. Kaya po, mga Kamordan Treasures, maging maingat po kayo sa pamimili ng ginto pilak. Maging matalino at dahil sa panahon ngayon, napakataas po ng ginto. Kapag nadali ka po ng ilang gramo, pwede mo pong ikalugi ng malaki yan. So marami pong salamat. Nawa ay nagustuhan niyo po ang ating video at doon po sa nag-comment. Maraming salamat sa iyong comment. Sa mga bagong dating, pakisubscribe niyo po ang ating channel. Baguhan ka pa lamang, pakihit niyo po notification bell, lagay niyo pa all upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos. Paki-like and share. At kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mga nagko-comment po sa akin, nag-PPM po sa aking Facebook page, kung pwede daw ba akong mag-check ng kanilang alahas, ipapa-LBC, papadala. Lagi na po ako at marami na po akong tines na pina-LBC, pina-JNT. Mas mabilis po JNT dito sa amin. Ngunit, ang pakiusap po lang sa inyo, sagutin nyo naman po ang shipping din yan, pabalik kasi may stock po sa akin kung fake naman. Ano po? Tapos kung may budget naman kayo, magbigay din kayo kahit kunting pangmerenda. Hindi yung lahat na lamang po ay libre. Pero kung wala, libre po ang ating pag-check kung ipa-LBC nyo po sa akin. Pero kung mimit upin ko kayo para i-check ang alahas nyo, ibang usapan na po yan. Meron po tayong SOP sa ganyang usapan. So marami pong salamat. See you in our next video. God bless po. Mayroon akong itatanong sa inyo, sa inyong lahat na nakikinig ng awit ko.
Nais nyo ba na kayo ay matuto sa usapang alahas, pilak at ginto? Kung nais nyo na kayo ay matuto, buksan nyo ang YouTube channel ko. More than treasures, more than treasures, more than treasures ang aking pangalan. More than treasures, more than treasures, more than treasures. Lamang ang may alam. More than treasures, more than treasures, more than treasures ang aking pangalan. More than treasures, more than treasures, more than treasures. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Ginto, pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat mo at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan, sa usapang barya sila'y walang alam. Ginto, pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam, sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto, pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga katak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero
asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo, walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatos ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.